everyone. Samahan niyo ako. Magdadrive papunta na namang trabaho. Thank you sa pagsama niyo sa akin. Ito ang buhay na meron ko dito. Ang ating time ngayon is 6:13 ng umaga. Thursday, February 12. Isang araw na lang. Day off na. So, looking forward for my day off. Ganun talaga. Ngayong umaga ay ating tatalakayin na naman or magchika-chika tayo about driving during winter time. Chika na naman ako sa inyo sa mga experiences ko dito sa pagdadrive, kung paano, ano ang technique pa para hindi ka mapunta sa ditch. Madulas ka man pero dapat, pero hindi ka talagang tuluyang mabangga sa sasakyan na sinusundan mo, o di kaya mabangga ka dun sa kahoy sa gilid or sa poste, ganyan. Driving sa highway tsaka driving sa city, so magkaiba yun. Kasi of course magkaiba kasi highway, diba? Obviously highway dito ay ang speed limit niya is 110 kilometers per hour, pero pag nasa passing lane ka 120. So medyo may kalakas ang konti, pero during the winter time hindi mo pwedeng i-apply kasi napakatulas ng daan. Kita mo sa unahan, super shiny, tapos black. Ibig sabihin nun, black ice. So, dahan-dahan. Tapos, pag halimbawa, hindi mo talaga maiwasan na natudulas ka, ang gagawin mo lang, let go of your gas. So, huwag mo siyang bigyan ng gasolina. Ang gagawin mo, just imbis na pakan mo yung gasoline, just let go of it. Tapos, hayaan mo siyang madulas. Huwag mo iti-twist yung manubela. Kasi pag the more mo siyang i-twist, mas lalo kang titirik. Iikot ka ng bunga-bunga. Maswerte ka kung walang sumusunod sa'yo or walang kasalubong. Minsan kasi hindi natin maiwasan din na mapanik tayo. Pero yun ang sinasabi, pag nagda-drive ka, you have to have a presence of mind. So dapat alerto ka at maging handa ka sa mga bagay-bagay. Kasi alam mo na winter na eh. So winter time, alam mo na kung anong mangyayari at alam mo na kung ano yung magiging worst na mangyari sa pagdadrive mo. So gagawin mo is you have to think the worst. Kasi pag dumating na yung worst, at least alam mo na paano siya dadalhin. So ako sa awa ng Lord, for how many years akong nagdadrive, doon nadulas ako, pero never kong naranasan na napaditch ako. Alam mo yung ditch, yung talagang gumugulong ka doon sa gilid ng highway, tapos upside down yung sasakyan. Tapos pag hindi man upside down, dediretso ka doon sa gilid, sa may yung slope na yun,
masyadong ma nagtagal. 5 minutes ba naman? Maghihintay ka tapos sobrang lamig. Okay lang pag summertime, 5 minutes is nothing. Pero pag talking about winter, oh Diyos ko, sobrang lamig. Nakakaawa yung mga taong nagbabas. Hindi biro. Kung pwede ko lang nga silang isakay sa sasakyan. Kung hindi ako pupunta sa trabaho, why not? I've been doing that for so many times to people. Pero pag pupunta ako na sa work, wala, hindi ko magagawa yung mga bagay na yun. So anyways, talking about driving na naman, balik tayo sa driving. Pag drive dito sa city driving, hindi ako nakaranas ng mag help or tumulong sa ditch or sa somewhere in the dun sa highway. Hindi ko naranasang tumulong ng tao or ng mga tao na nandun sa ditch. Naranasan kong tumulong na countless times, sobrang dami na natulungan ko dito sa Regina during winter time na kasi minsan hindi naman natin nilalahat karamihan at kalimitan ng yayari ito sa mga tao na katulad ko na hindi talaga lumaki dito sa Canada. So mga taong tinatawag natin kaskasero galing ibang bansa, to the point na nadiditch sila yung dito na sa gilid na nalilibing yung nila, yung sasakyan nila, or for example yung nagpark lang sila tapos pinapark nila yung sasakyan nila doon sa may area na kung saan maraming snow, to the point na minsan kasi yung sasakyan nila hindi all-wheel drive. Hindi all-wheel drive yung sasakyan mo. Pag napunta ka dyan sa snowbank, mahirap nang tanggalin yung sasakyan mo dyan kasi the moment na magbigay ka ng gasolina, and tendency lalong nalilibing yung gulong sa dun sa snow kasi wala masyadong power yung sasakyan na umahon dun sa may snowbank na yun, so lalo siyang nababaon. So anyways, ang dami ko na natulungan na natanggal sa snowbank. Natatawa, ikwento ko sa inyo next time kung paano parang I don't know, hindi ko alam kung napahiya, nagalit, or anong nangyari. May tinulungan ako. Mercedes-Benz yung car nila. And then tapos ang nangyari, dun sa Mercedes-Benz, nalibing dun sa snow. Tinulungan ko ngayon. 4 silang malalaking tao, parang yung mga football player ba. And then there are black people. Anyways, tinulak nila yung car nila, kaya lang hindi nahihirapan sila ng dahil sa yung madulas talaga yung daan, at saka yung gulong nila hindi rin I think siya yung hindi na siya kailangan talaga ng palitan. Teka, nadidistract ako sa pagpapark ko kasi masyadong maliit yung area, masyadong tight. Alam nyo, hindi ko pa talaga ako tinantanan ng ubo ko. Hirap magkasakit.
Anyways, ikikwento ko ka sa inyo next time about yung ano sa Mercedes-Benz na yun, yung malaking mga bulas na mga kung paano ko sila natulungan. Tapos after nung natulungan ko sila, tumitingin lang sila sa isa't isa. Tapos dumiretso yung yung sumakay na yung driver. Ako nagda-drive para maahon lang yung sasakay nila dun sa sa snowbank. So parang feeling ko parang I don't know, would they say sabi nila nagpapasalamat naman sila, pero parang hindi sila na siguro nakapaniwala nang dahil parang ako pa yung ang liit-liit ko na tao, tapos ako yung naka tulong sa kanila to take their car out of the snowbank. Naintindihan ko kasi hindi naman sila sanay I don't know kung saan sila galing, hindi sila taga rito, ganyan. Siguro yung kasasakyan na yun is rent a car. So tapos nag-visit lang sila dito or something, siguro may meeting, ganyan. Yun, hindi sila taga rito, hindi sila sanay sa mga ganyang sitwasyon. Kaya ayun, yung nangyari, ako yung nakaligtas sa kanilang siguro meeting, kasi nagmamadali sila, nakasuit antay pa nga sila So anyways, yun, hindi ko lang nakuna ng video kasi ayoko yung privacy ba nila, I respect that. Anyways, kwento ko time kasi ito na naman, trabaho na naman tayo. Pupunta na tayo sa loob. At tara, samahan niyo ako papunta sa loob. Kung gusto niyo lang sumama. Ito na naman ako. Ayun yung bus na yan, dumadaan. Ayan. Nakita niyo yan? Tubig yan. Tubig. Pero nagiging ice siya overnight. Kasi kahapon, nagtutunaw. Tapos, overnight, malamig. So, yung lamig, nagiging ice yung tubig. Eto. Nakapark na naman ako ng diesel spot kahapon. Kaya, lalakad na naman tayo papunta doon. Yes. At medyo malamig ngayon. Hindi kaya ng aking bonnet. Bonnet ko kasi medyo may mga butas-butas. Saka hindi masyadong thick. Kaya, ayan, mag-hood tayo. Kasi yung hood ay nakakatulong. Ayan. Yan yung main entrance ng aking pinagtrabaho. Ayan. Pero hindi ako dadaan dyan kasi yung sapatos ko nandun sa aking locker. Hindi ko pwede dadalhin yung aking boots doon sa main entrance kasi. So, at saka, isa pa, ayoko yung umiikot ako papuntang locker. Kasi pag sa main entrance ako, layo na naman ang aking lalakarin papunta sa aking locker. Kaya pag dito ako dadaan, pagbaba ko sa hagdan, pagpasok dun sa door, papuntang locker, yun na, locker ko na. So, hindi na ako maglalakad ng malayo. Yan. Kita niyo yung hininga ko. Usok. Kasi, ibig sabihin, malamig. Pero hindi naman gaano kalamig. It's a little bit warmer, lang, I don't know, minus 17 yata.
Plus 100 minus 21. I'm not sure. Hindi ako sure. Kasi hindi ko tinignan yung aking ah, temperature dun sa sasakyan. Hindi ako nakapag-check sa Google. Ayan. Ay, nandito na naman ako. Ay, yung inyong lingkod na tagapag-chikahan, tagakwentuhan sa buhay-buhay abroad. Hindi biro magtrabaho ng ibang bansa. Anyways, ayan, ito yung ibig kong sabihin. Na pagdating ko dito, ayan, pagdating ko dito, ayan, locker ko na, diba? Morning, Beth!